Ang kawalan ng positive role models ay maaaring magkaroon ng negative impact sa development ng isang bata. Ito ay may potential na mag-lead sa pagkakaroon ng low self-esteem, pagtaas ng vulnerability sa mga negative influences, at mahirap na pagbuo ng healthy relationships. Madali din silang mahawaan ng negatibong pag-ugali at impluensya. Karaniwan din nakakaranas sila ng difficulties sa pag-navigate sa mga social situations. Meron namang significant influence ang lugar na kinalakhan ng bata. Ito ay kadalasang nakakaapekto sa pag-ugali at values, lalo na sa formative years ng bata. Ito ay ang period kung saan ang mabilis na cognitive, social, emotional at physical development ng bata ay nangyayari. Sa panahong ito, ang utak ng isang bata ay tumutugon sa mga karanasan na humuhubog sa kanilang pag-unawa sa mundo at sa kanilang lugar dito. Ang mga bata ay naiimpluwensyahan ng kanyang kapaligiran, at ang pag-ugali, halaga, at saloobin ay refleksyon ng kanyang kinalakhan. Ito ay sanhi ng kombinasyon ng observational learning, modeling, at ang pagbuo ng mga internal frameworks batay sa kanilang mga karanasan. Ang impluwensya kali ng mga taong nakakasalamuhan ni Ali, mula nang siya ay bata pa ang naging dahilan kaya natapos ang kanyang buhay sa murang edad. Si Muhammad Imran Ali ay pinanganak noong taong 1993 sa lungsod ng Kusar. Ang Kusar ay lungsod sa South Lahore na nasa probinsya ng Punjab. Ito ay 24th largest city sa bansang Pakistan. Ito ay lumaki sa maliit na bahay kasama ang mga magulang, 2 kapatid na lalaki, at 4 na kapatid na babae. Ang 52 years old nitong ama ay isang construction worker. Ang lalaki ay merong history ng psychotic illness na nangangailangan ng gamot mula sa local psychiatric facility. Matagal itong nagtrabaho sa iba't ibang construction site upang suportahan ang kanyang malaking pamilya. Naparalisa ang kalahating parte ng katawan ng matandang lalaki nang ito ay na-stroke ilang taon na ang nakakaraan. Sa kasamaang palad ito ay pumanaw dahil na rin sa iba't ibang komplikasyon. Ang 46 years old namang ina ni Imran ay isang full-time housewife. Nagsimula itong mag-aral sa edad na 5 at pumasok sa isang co-ed school o paaralan para sa babae at lalaki. Nagpalipat-lipat ito sa 4 na magkakaibang school saka nagdesisyon na mag-drop out bago tumungtong sa ika-12 taon. Napansin ng kanyang mga guro na wala itong interest mag-aral at lagi rin itong lumalabas ng classroom sa gitna ng kanilang lectures. Matapos tumigil sa pag-aaral, hindi rin ito nagpakita ng interest sa pagtatrabaho na laging nagiging dahilan para ito makagalitan ng mga magulang. Ang naging kagiliw-giliw sa kanya mula sa edad na 7 ay ang nakabat. Ito ay ang paggawa ng tula tungkol sa pagpuri kay Islamic prophet na si Muhammad. Madalas itong umaalis ng bahay na merong dalang notebook at lapis para humanap ng nakebs o leader para magpaturo ng mga Quran verses at kung paano ito kantahin. Patuloy siyang nabigo na makahanap ng taong magtuturo sa kanya. Karamihan sa mga ito ay laging nagdadahilan para hindi siya matulungan. Hindi lamang din siya ang bata na nagpapakita ng interest sa nakabat. Wala rin siyang pera, pambayad ng kanilang serbisyo. Hindi nagtagal napansin siya ng isang nakieb, willing itong turuan ang batang Imran, pero nanghihingi ito ng kapalit. Kapalit na tuluyang sumira sa buhay ng bata. Nabighani ito sa isang diborsyada na taga Rawalpindi. Hinikayat niya ang babaeng manirahan sa kanila. Pinahayag din ni Imran ang kagustuhang siya ay pakasalan. Matapos ang ilang araw na pamamalagi nito sa kanila, natapos ang kanilang relasyon dahil hindi pumayag ang pamilya ng lalaki sa kanyang plano. Si Imran Ali ay isang pangkaraniwang lalaki sa maliit na bayan ng Kasur. Nagsimula itong magtrabaho bilang karpentero at minsan mekaniko kasama ang kanyang mga kapatid na lalaki. Nakapag-asawa na rin ang 2 niyang kapatid na babae at ang 2 pinakabata ay nag-aaral pa. Nakuha nito ang tiwala ng kanyang mga kababayan dahil na rin sa klase ng kanyang trabaho at naging baguhang nakieb sa ilang religious gathering. Marami ring nakapansin na hindi madalas makitaan ng emosyon ang binatang si Imran. Madalas itong nakangiti pero hindi umaabot sa kanyang matatalim na tingin. Malikot din ang mata nito na animoy laging sinusuri ang kapaligiran. Kapansin-pansin din ang pagiging hyper-alert nito na animoy laging nagmamadali at hindi natitigil sa isang pwesto. Madalas itong nagbibigay ng sobra-sobra at hindi kinakailangang mga detalye. Nagsisinungaling, nag-e-exaggerate at kumukontra ito sa usapan ng iba. Madalas din itong nagho-hold back sa mga importanteng impormasyon para makakuha ng atensyon. Ang pangunahing source of income ng mamamayan ng Kasur ay pagtatanim. Ang mayamang lupa sa loob at paligid ng bayan ng Kasur ay naging ideal region sa pagtatanim ng iba't ibang crops. Ang pagtatanim ng wheat at bigas ang primary agricultural products dito. Ang Kasur din ay tanyag sa kanilang handmade traditional shoes na kilala rin bilang Kasuri Jyoti na ginagawa na may intricate designs and patterns.
Nakamit ng lungsod ang local at international attention noong 2015, hindi sa kanilang rich cultural heritage, agricultural products, o sa kanilang poets, kundi sa isang gang na binubuo ng mga kalalakihan sa village ng Hossain Kanwala na 10 kilometro lamang ang layo sa South Kasur. Ayon sa isang fact-finding report ng Human Rights Commission sa Pakistan, hinihinalang dumukot ng hindi bababa sa at least 280 children sa area ang grupo. Ang mga sensitibong video clips at larawan ng mga biktima na nasa nakakalungkot at nakakaawang katayuan ay binebenta sa dark web at ginagamit ding pang-blackmail sa mga biktima at sa pamilya ng mga ito. Hindi bababa sa 14 na suspect ang naaresto kaugnay ng sindikato, kung saan 2 na ang nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Meron ding ilang lokal na mga otoridad ang inaakusahang walang ginagawa at sinasabing pinagtatakpan pa ang ilang krimen. Isang 7 taong batang babae ang sinasabing tinangkang pagsamantalahan noong June 23, 2015. Kulang 1 taon ang lumipas nang isang 5 years old na bata ang napaulat na nawawala noong April 6, 2016. Natagpuan itong buhay matapos ang masamang karanasan. Sa kabila ng physical recovery, nagdulot naman ang horrible experience sa kanyang mental state. Nagkaroon ito ng post-traumatic stress disorder o PTSD. Noong January 7, 2017, ang 5 years old na si Ayesha ay nawala sa mismong kaarawan ng ama nitong si Asif Baba habang naglalaro sa tapat ng kanilang bahay. Kinabukasan ang wala nitong buhay na katawan ay natagpuan. Ayon kay Asif Baba, na isang vegetable vendor at ama ni Ayesha, naniniwala itong ang mga otoridad ay wala talagang interest sa paglutas ng krimen. 1 buwan matapos matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Ayesha, si Iman Fatima na 5 years old ay kinidnap noong February 24, 2017 habang naglalaro kasama ang pinsan nitong si Adil. Kinagabihan natagpuan ang wala na nitong buhay na katawan sa isang construction site. Ayon sa pahayag kay Adil, isang lalaki di umano ang nag-utos sa kanya na humarap sa pader, kundi papatayin siya nito. Nang muling humarap ang batang lalaki, nakita pa di umano nito na nilagay sa sako ang kanyang pinsang si Iman. Itinuro din ng bata kung saan nangyari ang kidnapping at sinasabing nakilala rin ito ang kumuha sa kanyang pinsan, si Mudasir. Ito ay isang laborer at bagong lipat lamang sa Kasur, kasama ang pamilya. Ang lalaki ay inaresto ng mga pulis at nabaril ng tangkain nitong tumakas. Ayon sa ina ng lalaki na si Jamili Bibi, ang anak nito ay pinatay ng mga pulis para pagtakpan ang kanilang failure na hanapin ang totoong salarin. Dahil din dito nakaranas ng isolation ang pamilya. 2 buwan matapos mapatay ang tinuturong serial killer na si Mudasir, ang 7 years old na batang babae naman ang nawala noong April 11, 2017 na kinilalang si Noor Fatima. Ito ay inutusan di umano ng kanyang ama na mamili ng gatas sa malapit na tindahan pero hindi na ito nakabalik ng buhay. Nalinis lamang ang pangalan ng lalaki nang matagpuan ang DNA sample ng kanyang tinuturong biktima sa iba pang mga biktima na inatake matapos itong mapatay. Mahigit 2 buwan ang lumipas nang ang 7 years old na si Liba ay nawala noong July 8, 2007. Ito di umano ay patungo sa isang Quran class. Sa mga panahong ito, naobserbahan ng mga pulis ang pattern of killings ng hindi pa nakikilalang serial killer. Ang kanyang mga biktima ay natatagpuan sa mga public places, tulad ng sementeryo, mga under construction na bahay, at sa tambakan ng basura. Marami na ring residente ang nababahala sa halos buwan-buwang pagkawala ng mga batang babae sa bayan ng Kasur. Sinisisi rin ng mga ito ang kawalan ng aksyon ng mga otoridad. Ang 6 years old na si Kainat ay nawala naman noong November 12, 2017 matapos itong mamili ng yogurt sa isang tindahan na malapit lamang sa kanilang bahay. Ito ay kilala bilang matalino at laging nangunguna sa kanilang klase. Ang bata ay natagpuan sa malapit na sementeryo na halos wala ng buhay ayon sa ina nito. Nagtamo ito ng severe injuries at nanatili sa hospital ng mahigit sa 2 buwan. Nang nagising ang bata mula sa kanyang koma, ito ay paralyzed na, hindi nakakapagsalita at hindi nakakakita. Kahit na para na itong lang tanggulay, umaasa pa rin ang mga magulang ng bata na ito ay makaka-recover isang araw, na taliwas sa sinabi ng mga doktor na habang buhay nang mananatili sa ganoong kondisyon si Kaina. Noong January 4, 2018, makalipas ang 2 buwan, si Zainab Amin Ansari, na 7 years old, ay iniulat na nawawala. Umalis di umano ang bata sa bahay bandang alas 7 ng gabi, papunta sa isang religious center para mag-aral ng Quran. Ito ay malapit lamang sa bahay ng kanyang maternal aunt, kung saan siya ibinili ng mga magulang na nasa Saudi Arabia para sa Umrah. Ito ay ang Islamic pilgrimage sa Mecca, ang holiest city para sa mga Muslim, na located sa Hijazi region sa bansang Saudi Arabia.
Ito ay maaaring gawin anumang panahon sa isang taon, hindi tulad ng Hajj na ginagawa sa specific dates according sa Islamic lunar calendar. Makalipas ang ilang oras, hindi pa rin bumabalik ang bata. Minabuti ng tiyuhin nito na simulang hanapin ang pamangkin. Alas 2 ng madaling araw sa Pakistan at alas 12 naman ng tanghali sa Saudi Arabia nang nakatanggap ang ama ni Zainab na si Muhammad Amin Ansari ng tawag mula sa tiyuhin ng bata na si Muhammad Adnan. Ipinaalam nilang umalis ang bata para pumunta sa madrasa o Islamic Religious School pero hindi pa rin ito bumabalik at hindi rin nila makita. Kinabukasan nang hindi pa rin mahanap si Zainab, inireport ito ng kanyang tiyuhin sa Kasur District Police. Isang tindahan na malapit sa kanila ang merong closed-circuit television cameras o CCTV sa paligid ng negosyo nito. Matyagang hinintay ng tiyuhin ni Zainab na ito ay magbukas kinabukasan. Bandang 5:24 ng hapon, noong January 4, nakita nila sa CCTV ang isang balbas saradong lalaki na naglalakad, nakasuot ito ng jacket. Muling namataan ang lalaki sa frame ng kamera, eksaktong 7:29 ng gabi. Matinding kaba ang naramdaman ng lalaki nang makita ang pamangking si Zainab sa kuha ng CCTV na nagkakandirit pa habang nakahawak sa kamay ng naturang lalaki. Ang dalawa ay naglalakad sa Pirwala Road na nasa ilalim ng jurisdiction ng Sadar Police. Agad nila itong pinaalam sa mga otoridad. January 9, 5 araw ang nakalipas matapos mawala si Zainab. Ang wala ng buhay na katawan nito ay nakita sa isang tambakan ng basura, malapit sa Shahbaz Khan Road. Ayon sa isinagawang autopsy, ang bata ay pinagsamantalahan, meron din itong injury sa kanyang katawan, mukha, at ang buto nito sa lieg ay na-fracture dahil sa pananakal na tinuturong dahilan ng pagkamatay nito. Ayon kay Police Chief Zulfikar Hemi, ilang araw na din umano itong patay bago pa man natagpuan. Official na naghain ng complaint ang paternal uncle ni Zainab. Ang murder charges din ay idinagdag sa first incident report para sa kaso nito noong January 9 matapos itong matagpuan. Ang pagpatay kay Zainab ay gumulat sa bansang Pakistan matapos mag-viral ang larawan nito sa social media kung saan ang bata ay nakangiti, suot ang paborito nitong pink coat at merong pink na ipit sa ulo. Ayon sa mga pulis, may ilang pangkatulad na krimen sa nakalipas na 2 taon sa Kasur. Ngunit ang pagpatay kay Zainab ay napatunayan na isang tipping point. Ang pagkamatay ni Zainab ay yumanig sa bansa at nagbunsod ng malawakang outrage at kaliwat ka ng mga protesta laban sa sinasabing incompetent ng mga pulis. Nagsagawa naman ng light vigils sa kabisera ng Pakistan na Islamabad para sa inosenteng biktima. Pinangunahan din ng pamilya ng bata ang panawagan na ang perpetrator ay mahuli sa lalong madaling panahon bago pa man ito makapangbiktima ulit. Ayon pa sa mga ito, walang ginawang aksyon ang mga pulis sa loob ng 5 araw mula nang naireport ang pagkawala nito hanggang sa araw na matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Zainab. Sinabi rin ng ama ni Zainab na si Muhammad Amin Ansari na ang mga rulers ng bansa ay mga nakaupo lamang habang ang mga inosenteng bata ay patuloy na pinapatay. Nagpahayag naman ng pakikiramay ang Chief Minister noon at dating Prime Minister ng bansang Pakistan na si Shehbaz Sharif sa pamamagitan ng pagtutweet. Ayon dito, ang mga lipunang hindi kayang protektahan ang kanilang mga anak ay eternally condemned. Hindi sila magpapahinga hanggat hindi nahuli ang mga salarin ng karumaldumal na krimen at mabigyan ng pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas. Bumisita rin ito sa pamilya ni Zainab at nangakong makakakuha ang pamilya ng hustisya. Ang Nobel Peace Prize laureate na si Malala Yousafzai ay nag-tweet na dapat nang mahinto ang karahasan at ang gobyerno ay dapat nang kumilos. Ayon kay Imran Ahmad Kanyazi na isang Pakistani politician at philanthropist, ang kasuklam-suklam at kakilakilabot na krimen sa batang si Zainab ay muling nagbunyag kung gaano kahina ang proteksyon ng bansang Pakistan sa mga bata. Ang Islamic cleric na si Muhammad Tahir ul-Qadri, isang political rival ng dating naghaharing partido ng Pakistan Muslim League, ay humiling na palitan ang lokal na gobyerno at sinasabing wala na itong karapatan na manatili sa kapangyarihan matapos ang pagpatay kay Zainab Ansari. Ang Samaa Television News anchor na si Kiran Naz ay nag-ulat noong January 10 habang nakaupo sa kanyang kandungan ang batang anak na babae bilang act of protest. Ang mga artist celebrities naman na sina Ayesha Omar, Nadia Hussain, Faisal Qureshi, at iba pa, ay nagpulong noong January 12, kasama si Deputy Speaker Sheila Raza, sa Sindh Assembly, para magdemand na gumawa ng batas upang maiwasang maulit ang naturang trahedya sa hinaharap. Sina Mahirak Khan, Ali Zafar, Imran Abbas, Maura Hossain, at Sabah Kamar, at ang ilang former cricket players na sina Wasim Akram at Shoaib Akhtar, ay nag-tweet din tungkol sa insidente. Nag-trending din sa iba't ibang social media platform ang hashtag Justice for Zainab.
Ang karumal-dumal na pagpatay di umano kay Zainab ay kumakatawan sa malalim na issue ng child abuse sa bansang Pakistan, kung saan halos 10 kaso ng pang-aabuso ang iniulat araw-araw. Karamihan di umano ng mga salarin ay natatakasan ang batas dahil sa legal at social complications, ayon kay Gohar Mumtaz ng charity group na Sahil, na isang organisasyon na nagpoprotekta sa mga bata. Pinangunahan naman ng Pakistan Awami Tehreek Chief na si Tahirul Qadri ang funeral prayers para kay Zainab noong January 10. Ang libing ng bata ay dinaluhan ng libo-libong tao. Matapos ang prayers, muling nagsimula ang protesta na mas nagpapakita ng galit ng mga tao. Sinugod ng mga protester at sinira ang Sadar Police Station, ang Deputy Commissioner's Office, isang library at ilang shop sa Kacheri Chowk. Nagpadala naman ang Punjab government ng mga additional rangers sa Kasur para subukang kontrolin ang mas lumalaking kaguluhan sa lugar. Ang grupo naman na binubuo ng mahigit 200 katao na pinamumunuan ng Tehreek-i-Labbaik Ya Rasool Allah na isang right Islamist populist political party ay sumugod din sa opisina ng Deputy Commissioner. Sinubukan din kontrolin ng mga pulis ang mga galit na tao sa pamamagitan ng pagpapaputok, kung saan 5 tao ang nasugatan. 2 sa mga ito ay binawian ng buhay habang nilalapatan ng paunang lunas sa hospital. Ang mga ito ay kinilalang sina Muhammad Ali, na sinasabing malapit na kamag-anak ng biktima, at si Waris Ali, na isa namang estudyante. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng 2, sinugod naman ng mga protester ang DHQ Hospital, kung saan sinira nila ang emergency at gynecology wards. Ang Punjab government advisor na si Malik Muhammad Ahmed Khan ay pumunta rin sa hospital para subukang makipag-negotiate sa mga tao. Merong ibang grupo din ang nagprotesta malapit sa terminal ng Ferozepur Road, kung saan sinunog din ang isang bus at ilang sasakyan. Ayon naman sa pahayag ng BBC News, sa isang pulis, wala daw urgency sa paghanap sa killer na sentimiento ng pamilya ng mga biktima. Inaresto rin ng Police Division ang 2 constable na sina Rashid Ali at Muhammad Amin at 2 civil defense officials na sina Amanat Ali at Abid Hussain dahil sa pamamaril ng mga ito sa mga protesters. Sinuspende rin ang Kasur District Police Officer, habang si Punjab Chief Minister Shahbaz Sharif ay sumama na rin sa sinimulang investigasyon na binubuo ng mga comprising senior police officers. Nag-offer din ang local government ng Punjab ng 10 million Pakistan rupee o mahigit 2.1 million pesos bilang reward sa sinumang makakatulong sa mga pulis na mahanap at maaresto ang killer ni Zainab Ansari. Nagbigay naman ng tig 3 million Pakistan rupee o mahigit 600,000 pesos ang local government sa pamilya ng protester na namatay dahil sa pagbaril ng pulis. Sa kabila ng kaguluhan at protesta ng mga tao, isang 11 years old na batang lalaki na taga Dholan Village sa katabing bayan na Patoki ay naiulat na nawawala. Ang grade 6 student ay nawala simula ng Martes ng gabi, January 9, 2018. Ang DNA sample na nakuha kay Zainab Ansari ay nagdala sa mga otoridad one step closer para makamit ang hustisya. Ang profile din ng killer ay nabuo na, ilang buwan ang nakararaan. Nabuo ang profile ng perpetrator base sa 7 pang kaso na merong katulad na modus operandi ng krimen ni Zainab sa Kasur. Kumpirmado din ng mga pulis noong January 13 na ang resulta ng deoxyribonucleic acid o DNA sample na nakolekta sa bata ay nag-point out na ang kaparehong perpetrator ay involved sa at least 6 similar cases sa distrito. Ito ay patunay na iisa lamang ang perpetrator at gawa ang mga ito ng isang serial killer. Humingi rin ng kaukulang tulong ang Kasur Police sa Lahore para simulang imbestigahan ang sunod-sunod na pagpatay sa kanilang mga inosenteng residente. Bago pa man nakakuha ng national attention ang krimen ni Zainab, hinahanap na rin ng mga pulis ang serial killer. Meron na rin silang nakuhang samples sa 71 person of interest, sa kabila nito nananatiling at large ang tunay na salarin. Naggugol din ng unprecedented amount ng panahon ang mga forensic experts sa kaso ni Zainab, 24-hour shifts at 20 hours window para sa pagpoproseso ng mga sample na nasa mahigit 100 batches. Isinagawa din nila ang process of elimination. Ang Kasur District ay may populasyon na mahigit 3 milyong tao, kung saan 0.7 milyong tao ang nakatira sa lungsod ng Kasur. Kahit na matapos mahiwalay ang datos ng mga kababaihan, bata, at matatandang lalaki mula sa populasyon, meron pa ring 60 hanggang 70,000 kalalakihan at isa lamang sa mga ito ang suspect. Nag-focus ang investigasyon sa 2-kilometer radius kung saan natagpuan ang walang buhay na katawan ni Zainab. Base sa CCTV footage kung saan huling nakitang buhay ang bata, tinantya nila na ang edad ng salarin ay nasa pagitan ng 20 hanggang 45. Tinanggal nila sa listahan ang matatandang lalaki na naninirahan sa naturang lugar.
Nagsimulang puntahan ng forensic team, isa-isa ang 1,150 people na nasa listahan para kumuha ng kanilang DNA samples. Si Imran Ali ay pang 814 sa listahan. Nang kinuhanan ito ng sampol, sinasabing nagpanggap pa itong animoy inaatake sa puso. Patuloy pa rin ang team sa kanilang ginagawa dahil wala naman silang napapansin na kaala-alarma, pero merong nabuong hinala dahil sa reaksyon ng lalaki. Nang natagpuan ang kamatch ng DNA, hindi nila ito sinabi sa otoridad, sa halip muli nilang inanalyze ang sample sa pangalawang pagkakataon na isinagawa naman ng head of forensic team. Para muling kumuha ng sample sa further examination ng DNA ng kanilang suspect, nag-request ang forensic team sa mga pulis na pabalikin ang 6 na kalalakihan sa isa pang sample collection. Hindi pa rin pinaalam ng team kahit sa Inspector General ang kanilang natuklasan. Isa si Imran Ali sa mga inimbitahan ng mga pulis sa station. Isinagawa nila ito para masiguradong hindi kontaminado ang unang sampol na nakolekta. Ang pangalawang DNA collection ay isinagawa rin ng mga forensic experts. Dahil sa tedious process, natagpuan ang perfect match sa sample. Inihayag ni Shehbaz Sharif ang pag-aresto sa isang suspect na si Imran Ali sa isang press conference noong January 23, 2018, 2 linggo matapos nitong itapon ang katawan ni Zainab. Kinumpirma nito na ang pagsusuri sa DNA sample ng suspect ay tumutugma sa iba pang krimen na hindi bababa sa 8. Ang lalaki din umano ay sumailalim sa isang polygraph test. Si Imran Ali, 24 years old, na kapitbahay lamang ng biktima, ay napag-alamang sumama pa sa mga protesta, kasunod ng pagkakatuklas ng bangkay ni Ansari. Nagsagawa din ng house search ang mga pulis, kung saan natagpuan ang isang jacket na may 2 malalaking butones sa parehong balikat, katulad ng suot ng lalaking nakitang kasama ng bata sa CCTV. Ayon sa mga pulis, ito ay tricky piece of the puzzle, dahil ang surveillance video ay black and white, nangangahulugan ang jacket na kulay puti sa video, ay maaaring dark color in actuality. Ang pagdiskubre ng jacket sa posesyon ni Imran, ay mas nagpatibay na siya nga ang taong hinahanap ng mga pulis. Ayon sa BBC News, ang ina at paternal uncle nito ay nagduda nang napanood ang footage ng CCTV sa balita. Agad nilang napansin ang pagkakahawig nito kay Imran, ngunit hindi nila ito pinansin at hindi rin ipinaalam sa pulis. Ang akusado ay nagbigay ng extrajudicial confession. Ito ay pag-amin sa krimen na ginawa sa labas ng korte at hindi parte ng judicial examination o investigation. Isinalaysay din ni Imran ng walang mababakas na emosyon ang chilling account kung paano niya isinagawa ang bawat krimen. Iginiit din nitong siya ay may mga kasabwat at sila ang nagtatapon ng mga walang malay na biktima kalaunan. Inilarawan din nito ang fenomenon bilang isang kapanapanabik na karanasan na nagsimula lamang sa isang delikadong hamon ng kanyang mga kagrupo. Ito din umano ay mas naging exciting nang walang nakakahuli sa kanya dahil daw sa kanyang disguise at perfect technique. Isiniwalat din nito na ang 5 krimen ay naganap sa isang under construction na bahay at ang 3 kabilang si Zainab ay nangyari malapit sa mga tambak ng basura kung saan natagpuan ang bata. Official itong kinasuhan noong February 8. Ang paglilitis ay isinagawa sa silangang lungsod ng Lahore ng Anti-Terrorism Court or ATC noong Sabado, January 27, 2018. Ang Pakistan's anti-terrorism laws ay may malawak na kahulugan. Anumang kasong dinidinig sa korteng ito ay kadalasang sinasagawa ng walang ibang observer at media dahil na rin kadalasan ay mga sensitibo at high profile. Ang advocate na si Mihar Shakil Multani, na isang private counsel ni Imran, ay nag-withdraw ng kanyang power of attorney matapos mag-confess ang lalaki bago ang nakaschedule nitong court trial. Ayon pa sa abogado, hindi di umano kaya ng kanyang konsensya ang ginagawa niyang pagtatanggol sa lalaki. Siya ay nilitis sa isang special speedy court at high-security prison sa provincial capital ng Lahore. Hindi rin pinayagan ng korte na umattend ang media sa court proceedings. Tanging pamilya lamang ng biktima ang pinayagang dumalo sa trial. Ang ilang journalist at media naman ay pinayagang manatili sa labas ng prison na may layong 500 meters. Ang special prosecution team na pinamumunuan ni Abdul Rauf Watoo ay pinatunayan ang lalaki ang totoong salarin. Ang Prosecutor General ng Punjab na si Ehtisham Kadir Shah ang nagmonitor ng trial processing, ayon na rin sa instruction ng Supreme Court na merong hiwalay na suumuto sa kaso ni Zainab. Ito ay tumutukoy sa sariling desisyon ng korte na kumilos kahit na walang request ang magkabilang partido. Maraming witnesses din ang nagbigay ng testimonya laban kay Imran Ali noong trial. Ayon sa Prosecutor General, ang lahat ng requisites of justice at fairness ay striktong ipinatupad during trial proceedings. Ang private counsel din ng suspect ay nag-cross-examine ng at least 22 prosecution witnesses bago ito nagbitaw. Matapos nito, nag-appoint ng bagong defense lawyer ang state counsel para ituloy ang cross-examination.
Hinirang ang trial court para kumatawan sa suspect na si Imran Ali, ang state counsel na si Muhammad Sultan. Ang paglilitis din ay ginawa sa loob ng Kotlakpat Jail para di umano sa proteksyon ng suspect. Ang ganitong pamamaraan ng trial ay pinahihintulutan din umano ng batas. Nag-present ng at least 56 witnesses ang prosecution laban sa suspect. In addition sa forensic evidence tulad ng DNA. Ang proper post-mortem examination, correct semen grouping, matching ng swabs, untainted recovery of physical evidence mula sa crime scene, consistent eyewitness testimony, at accurate forensic analysis, ay merong kanya-kanyang important part sa prosecution's case laban sa akusado. Ang mga tao ring may direct involvement sa investigation ay magsiserve bilang crucial evidence laban sa suspect. Tulad ng mga police team na silang nag-seize ng physical evidence ay pinatawag din bilang witnesses. Ang mga ito ay sasailalim sa extensive cross-examination kung kailan, saan, at papaano nila nakuha ang preserved evidence or findings. Ang mga pahayag sa mga ito ay pagkukumpara-parahin para ma-determine ang totoong sequence ng event bago at matapos ang krimen. Ang overwhelming at irrefutable evidence ay maaaring maging sapat para makamit ang conviction. Pero kung merong significant discrepancy sa mga salaysay ng mga witness, ang prosecution ay maaaring mag-rely sa forensic evidence bilang additional corroborative evidence. Habang ang DNA ay maaaring maging powerful evidentiary device, ito rin ay maaaring makontamina o corrupted dahil sa iba't ibang factors tulad ng coincidental matches, time, temperature, contact sa iba pang contamination, at exposure sa ibang elements. Ang forensic experts ay kailangan din maingat na ipaliwanag sa court ang proseso ng pag-collect at analyze ng naturang findings. Ang paglilitis sa kaso ay natapos sa loob lamang ng 4 na araw noong Huwebes, February 8, 2018, kahit na binigyan ang Lahore High Court para dinggin ang kaso sa loob ng 7 araw. Dumating ang ama ng biktima na si Haji Muhammad Amin sa Kotlakpat para saksihan ang magiging verdict ni Imran Ali. Hinatulan ni Anti-Terrorism Court 1, Judge Sajjad Ahmad, ng 4 counts ng death sentence, ang 24 years old na si Imran Ali, noong February 17, 2018. Ang ipinataw na 4 counts of death sentence ay batay sa 364A ng Pakistan Penal Code, ang pagkidnap sa taong under 14 years old. Pakistan Penal Code 376 ang panggagahasa. Pakistan Penal Code 302B ang pagpatay at ang Section 7 ng Anti-Terrorism Act of 1997 dahil sa dinulot nitong takot sa komunidad. Ang hukuman ay nagtalaga pa ng habambuhay na pagkakabilanggo sa ilalim ng Seksyon 377 ng Pakistan Penal Code, ang natural offenses. At 7 taong pagkakabilanggo sa ilalim ng Seksyon 201 ng Pakistan Penal Code, ang pagtapon ng bangkay. Inutusan din itong magbayad ng 1 million Pakistani rupee o kulang 200,000 pesos para sa naiwang pamilya ni Zainab. Karagdagang 3.2 million Pakistani rupee o mahigit 600,000 pesos para sa iba pang seksyon ng batas. Sa 7 kasong nakasampa sa lalaki, 5 na ang nabigyan ng conviction. Sa kabuuan, si Imran Ali ay nasentensyahan ng 21 count ng death penalty, 3 terms ng life sentences, 23 years in jail, at fine na 4.1 million Pakistan rupee o mahigit 800,000 pesos. Inutusan din itong magbayad ng jat o compensation sa bawat pamilya ng kanyang biktima sa halagang 255,000 Pakistan rupee o mahigit 51,000 pesos. Inutusan din ang lalaki na magbayad ng fine na 100,000 Pakistan rupee o mahigit 20,000 pesos dahil sa kasong concealing the body in garbage dump. Si Imran Ali ay merong karapatang maghain ng apela sa High Court sa loob ng 15 araw, pero duda ang public prosecutor kung makakamit niya ang hinahangad na sympathy dahil bukod sa kanyang confession, meron ding mabigat na evidence laban sa kanya, ang kanyang DNA. Sinabi rin ng isang prominent rights lawyer na si Asad Jamal na siyang humawak ng case appeal nito sa Lahore High Court na pinaghihinalaan nitong merong mali sa ginawang paglilitis sa lalaki dahil na rin sa napakabilis na pag-usad ng investigasyon. Nabigla din umano si Imran nang bisitahin niya sa kulungan para pag-usapan ang magiging legal strategies ng kanyang defense team. Sinabi ng lalaki na merong senior police officer na nagsabi sa kanya na pag inamin niya ang mga krimen, mabibigyan siya ng mas mababang sentensya. Tinakot din umano ito ng mga pulis na kung siya ay lalabas ng bilangguan, may grupo ng mga tao na papatay sa kanya at marahil pati sa kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi naman giniit ni Jamal na inosente ang kanyang kliyente. Marami ring nagulat na during appeal trial ni Imran na merong lawyer na magre-represent dito sa kabila ng pinapakitang galit ng tao sa perpetrator. Humingi ng 2 weeks preparation time ang kampo ni Ali
para sa kanilang appeal trial, pero ito ay binasura ng hukom at sinabing kahit na 2 oras ay hindi ito bibigyan. Ang 3 bench judge sa Lahore Registry na sina Justices Asif Saeed Khosa, Manzoor Ahmad Malik at Mansoor Ali Shah ang nagbasura ng apela ni Ali. Pinagtibay ng mga ito ang death penalty sentence na ginawad ng Anti-Terrorism Court. Muling nagsumiti ng apela si Imran Ali sa pangalawang pagkakataon, this time sa Supreme Court, noong June 12. Ang proceeding naman sa last appeal ni Imran Ali sa Supreme Court ay tumagal lamang ng 15 minutes bago pinagtibay ang death sentence nito. Ang huli nitong pag-asa ay ang pag-apply ng clemency kay President Arif Alvi. Pero ang kanyang pakiusap ay na-decline. Noong October 10, 2018, inilabas ang kanyang death warrant ng Anti-Terrorism Court 2 araw mula nang na-reject ang petition na ipapatupad sa October 17 sa loob ng Lahore Central Jail. Si Imran Ali ay hinatulan ng 4 counts ng death sentence pero hindi di umano ito sapat sa ginawa nitong kahayupan sa kanyang mga biktima. Dapat ay batuhin ito sa lugar kung saan niya walang kaawa-awang tinapon ang mga ito hanggang siya ay mamatay, ayon sa ina ni Zainab na si Nusrat Ansari. Ang pagbigti ay animoy ordinaryong kaparusahan lamang sa teribleng krimen na ginawa nito. Ayon sa pamilya at defense lawyers ni Imran Ali, hindi ito nakatanggap ng makatarungang paglilitis at ito ay tinanggalan ng basic rights sa legal due process. Nagtalaga din umano ang korte ng lawyer sa lalaki para sa trial na nagsasabing ito ay guilty. Pinahintulutan ng mga otoridad na makausap ni Imran ang kanyang pamilya sa loob ng 45 minutes, 1 araw bago ang kanyang execution. Muli din umanong nakita ng pamilya nito ang lalaki noong October 16, 9 na buwan matapos itong arestuhin at 1 araw bago ang kanyang execution. Ayon kay Muhammad Afzal na isang police official, si Imran ay dinala sa gallows bandang 5:30 ng umaga at binigti noong October 17, 2018. Si Ali ay na-execute sa harapan ng isang doktor, ni Magistrate Adil Sarwar at ng ama ng yumaong si Zainab Ansari na parehong dumating ng maaga sa Kotlakpat Jail. Pinalibutan din ng mga pulis at anti-riot forces ang kulungan para maiwasan ang dagsaang pagpunta ng mga tao sa araw ng pagbitay kay Ali. Hiniling din ng ama ng biktima na isagawa ang execution sa pampublikong lugar para hindi natularan pa ng iba, ngunit tinanggihan ng hukom ang kanyang pakiusap. 2 member ng Lahore High Court na sina Justice Sardar Shamim Ahmed at Justice Shahbaz Rizvi ang nag-reject sa kahilingan ng ama ng biktima. Wala di umanong probisyon sa batas ng Pakistan para sa public hanging. Matapos masaksihan ang pagpatay kay Imran, pinasalamatan ni Mr. Ansari ang judiciary, gobyerno, at mga investigador sa mabilis na paghahatid ng hustisya. Hindi man di umano maibabalik ang kanyang anak, satisfied naman sila na nakuha nila ang hustisya. Nanghihinayang lamang ito na hindi nasaksihan ng publiko ang naturang pagbitay. Isang ambulansya ang dumating sa lugar, kasama ang isang kapatid ng nahatulang bilanggo at 2 sa kanyang mga kaibigan. Matapos ang pagpatay, dinala ng pamilya ni Ali ang kanyang bangkay sa Kasur. Inaasahang ito ay ililibing din sa kaparehong araw. Ang mga residente naman ng maliit na bayan ay nagsasabing sila ay satisfied sa naging outcome ng trial, conviction at execution ni Ali. Muling bumalik ang pamilya ni Ali sa Kasur matapos silang mapilitang umalis dahil sa violent attack na nararanasan nila nang naaresto si Imran. Matapos ang pagpatay kay Zainab, iminungkahi ng mga lawmakers and legal experts na ipatupad ang naaangkop na batas at mas mahigpit na legal implementation upang maiwasan ang mga naturang insidente sa hinaharap. Ayon sa mga kamag-anak ng mga biktima, 12 incident na ng pananamantala at murder ang naitala sa loob at labas ng Kasur sa span lamang ng 1 taon. Sinabi ni Senador Raza Rabbani na noong lumitaw ang iskandalo ng pang-aabuso sa mga bata sa lungsod ng Kasur noong 2015. Nag-raise na sila ng concern sa maaaring maging outcome ng outrage ng society, kaya mahalaga na ang gobyerno ay gumawa ng mga long-term measures para masecure ang kaligtasan ng mga bata, alinsunod sa mga international laws, at ang mga existing laws na tumatalakay sa crimes against women ay maaaring palawakin upang isama ang mga crimes against children. Noong October 8, 2019, ang Zainab Alert, Response and Recovery Act of 2019 na mas kilala bilang Zainab Alert Bill ay naipasa sa National Assembly Committee. Ito rin ay naipasa sa Senate noong March 4, 2020 at naisumiti sa lower house ng Parliament kung saan ito ay muling na-approved. Ang batas ay nag-outlines ng various systems designed upang pagbutihin ang mga tugon ng bansa sa mga missing child cases. Ito ay batas na maihahambing sa Amber Alert ng United States. Ito rin ang kauna-unahang National Child Safety Law sa bansang Pakistan.
Ang sino mang napatunayang nagkasala sa kasong child abuse ay automatic na mahaharap sa minimum mandatory sentence na habang buhay na pagkakabilanggo. Meron din legal action laban sa mga law enforcement official na nagdulot ng unnecessary delay sa investigasyon ng mga ganitong kaso sa loob ng 2 oras mula ng ulat na nawawala ang isang bata. Ang batas ay na-approve ng kabinet noong November 2020 ay pinirmahan ni President Arif Alvi noong December 15. Ang bagong legislation ay buong pusong welcome ng mga human rights activists. Pero meron pa ring malaking katanungan kung ito ay magkakaroon ng malaking impact sa crisis na hinaharap ng bansa. Sinasabing kulang 3,500 children ang nakakaranas ng pananamantala kada taon sa Pakistan. Karamihan di umano ng mga salarin ay natatakasan ang batas dahil di umano sa legal at social complications, ayon kay Gohar Mumtaz ng charity group na Sahil. Ang Pakistan ay isa sa mga top executioners in the world. Ayon sa isang ulat na inilathala ng Human Rights Commission ng Pakistan, ang ilang hukuman sa bansa ay naghatol ng parusang kamatayan sa 1,800 convicts simula noong December 2014. 520 sa mga ito ay na-execute na. Sa mga nakaraang taon ang Pakistan ay nagpatupad ng mga bagong batas upang makatulong sa pagpo-prosecute ng mga kaso ng pang-aabuso. Ang mga ganitong kaso ay maaari na lamang imbestigahan sa presensya ng mga female police officer o female family member kung walang available na female police. Ang sistema ng batas ngayon ay nagbibigay din ng proteksyon laban sa harassment sa workplace. Maraming mga kaso ang dumadaan sa legal system, bawat isa ay sinusuri kung ang bagong batas ay maipapatupad ng ayon sa law enforcement officers, prosecutors, at judges. Isang taon matapos ma-execute si Imran Ali, nananatili pa rin ang mga katanungan kung nakatanggap si Ali ng fair trial, sa most high-profile trial sa bansa sa loob ng mahigit 2 dekada. Sa isang bansa kung saan ang mga investigations and legal cases ay karaniwang tumatagal ng ilang taon at minsan ay dekada, si Ali ay naaresto, nalitis at hinatulan less than a month. Ang kaso ni Ali ay simbolo ng mga problema na dulot ng mga legal at investigative systems ng Pakistan pagdating sa mga ganitong sensitibong kaso. Katulad din ng mga isyu na naiulat sa iba't ibang parte ng South Asian region, kabilang ang India, Bangladesh, Sri Lanka at Nepal. Sa kabila din umano ng mga bagong batas na naipasa para proteksyonan ang mga kabataan at kababaihan sa bansa, kulang naman ng mga police officers para maihandle with efficiently and judiciously ang bawat kaso. Ang kultura din ng bansa ay hindi pa handa sa ganitong malawakang pagtalakay ng mga sensitibong paksa. Si Imran Ali ay uri ng serial killer na naghahanap ng mga thrills at nakakakuha ng kasiyahan sa pagpatay at nakikita ang mga tao bilang gamit para sa kanyang goals. Siya ay isang classic psychopath na may antisocial personality disorder. Ito ang maituturong dahilan kung bakit ito madalas nagsisinungaling sa murang edad. Ang mga bata na nagpapakita ng lack of fear, kawalang interes sa kanyang mga kaedad, at walang pinapakitang emosyon, ay lumalaking mapanganib kung hindi maiga-guide ng maayos. Ayon sa isang research, merong significant association sa pagitan ng serial killing at ang childhood abuse. Ang lipunan ay merong mga batas para maging maayos ang pamumuhay ng lahat. Ang mga batas na iyon ang paulit-ulit na nilabag ni Imran. Maaaring sa kanyang subconscious level, pinaparusahan niya ang kanyang pamilya, ang kanilang community, at law enforcement agencies dahil sa maagang pagtanggal ng kanyang kainosentehan at ang pangarap na maging nakit. Ang fractured personality syndrome, o ang pakiramdam na hindi buo ang iyong pagkatao, ay tila may pangunahing papel kung bakit wala silang empathy. Si Imran Ali ay isang heartless, manipulative, impulsive, at walang kawalan ng kakayahang makaramdam ng guilt o remorse. Samantalang ang gobyerno ay nananatiling responsable sa pagpoprotekta sa mga bata laban sa pang-aabuso sa loob ng isang religious society na merong sinasabing mga inefficient at kadalasang mga kasabwat na pulis. Ang Punjab Home Department ay nag-launch ng province-wide awareness campaign para maproteksyonan ang mga menor de edad sa pananamantala, alinsunod na rin sa direksyon ni Chief Minister Maryam Nawaz. Ang inisyatibong ito ay nakatuon sa pagtuturo sa mga bata tungkol sa mga konsepto ng tama at maling paghawak sa mga bata sa pamamagitan ng isang kawili-wiling animated series. Ang campaign's first episode ay nagpapakilala sa 2 animated karakter, sina Haya at Bahadur, na gumagabay sa mga batang manonood sa pag-recognize sa mga safe at unsafe physical interactions. Ang content ay dinisenyo upang maging child-friendly, gamit ang magalang at naaangkop na wika, upang matiyak na naunawaan ng mga bata ang kahalagahan ng personal safety at early reporting. Ang pagtuturo sa mga bata tungkol sa personal safety ay kailangan.
Ang campaign ay hindi lamang nagtataguyod ng kamalayan sa mga bata, kundi hinihimok din ang mga magulang at mga guro na aktibong gabayan sila kung paano iulat ang pang-aabuso, nangyayari man ito sa bahay, paaralan o saan paman.